what's up everybody? Pasensya na kayo kung ngayon lang ako makapag-update ulit ng video dahil medyo busy na ako ngayong mga buwan tsaka ng mga nakaraan dahil nga start na naman ng pasukan at fourth year na rin ako. So yun, hindi ko na rin kayo ma-update sa ibang alaga kasi wala naman halos na dagdag maliban sa nagkaroon ng mga sisiw yung ito, yung gray, yung of color, karoon ng inakay na dalawa. Tapos yun, magkakaroon ako ng bagong alaga dito kaya sineset up ko na to isa kong double cage. Hindi pa yan tapos actually. Kukunin ko pa lang kasi yung ilalagay ko dyan na ibon mamaya dun sa kaibigan ko. Tapos ayan, may box ako dito kasi naipag-swap ako ng hen sa cock na na zebra finch kasi sobra ako ng hen ng zebra finch. Ayan, 3 hen tapos isang cock, so kukuha ako ng isang cock doon kapalit para mai-breed na sila maayos. At ito soon kuha na ko na ito ng kapares yung aking gold dyan na nag-iisa. Yun lang. Yung mga saltwater ka naman medyo napabayaan na siya kasi hindi na rin makapunta sa main shop, malayo rin kasi kabilang municipality pa sila. So ayan, set up ko na muna yung kahon, kukunin ko yung pinches dito para mailipat ko na at punta na ako dun sa kaibigan ko kay Kuya Gary para makuha yung pinches na ipapalit at yung ibon na ilalagay ko rito. So ayan, nandito na yung ibon, yung hen na zebra pinch ko dito na black line. Ngayon punta na ako dun kay Kuya Gary para ma-isap to. So yan, maliit lang yung kahon kasi maliit lang naman siya, hindi naman ganun kalaki ang pinches. May mga ventilation na rin yan para makahinga. Medyo malapit lang naman yung kay Kuya Gary dito. So yun, punta na ako ngayon sa kanya para makita ko na rin yung kukunin kong ibon para dito. So ayun, nakarating na kami dito kay Kuya Gary. Tingin-tingin lang muna kami ng mga ibon dito kung may mapipili kaming kukuhanin habang inaantay si Kuya Gary dahil andun siya sa kabilang aviary, nagpapakain ng mga parakit at mga kunyos. So ayan, libot-libot muna kami dito kasama ko yung girlfriend ko. Share yung video na yan. Tapos ako naman ay sinisilip ng mga African Lovebird din para kumuha rin para sa kapares ng kanyang African Lovebird na nandun sa kanila. So ayan, siguro may idea na kayo kung anong ibon yung kukunin natin na pangdagdag para sa aking mga alaga. So ayan, namimili na ako dyan ng kung anong kukunin ko na cock at hen na ibon para mamaya pagdating sa Gary ay pipili na namin at papakuha na lang. So ayun, mag-aalas 6 na, kakauwi ko lang ng bahay at ito na yung nabili nating ibon. So ayan, may clue na siguro kayo kung anong ibon yung nabili natin. Itong nest box na to, bigay lang to ni Kuya Gary, yung binilhan ko ng ibon. So ayan, ito yung napalit natin pinches, asa dito yung bago nating biling isang pares ng ibon, pero hindi ko man sabihin kung anong uri siya ng ibon. So ito na yung pinches na lalaki na pares natin. Ito na yung lalagay kasi bukas pa natin naayusin yung pares niya. Gabi na rin kasi mag-aayos pa tayo ng nest box. So yan yung nakuha nating pinches, kaso wala siyang buntot kasi hindi rin namin alam kung bakit wala. Kahit si Kuya Gary hindi niya alam bakit walang buntot pero tutubo rin naman yan mga ilang weeks. At ito naman yung bago nating biling pares ng ibon. So yan, ito yan naman na to. Lagay niyo ano naman ng ibon. Lagyan natin siya dito sa pansamantalang paglalagyan kasi hindi ko pa tapos yung kulungan na kakabit pa yung nest box. Hindi kasi tas
Ay, Bago nating biling ibon, isang pares ng kakatail. So may kakatail na rin ako dati. Naisipan ko na ulit mag-alaga kasi nakakamiss din mag-alaga ng kakatail. So ayan, isang pares muna yan. And then mamaya siguro papahinga lang ako konti, ayusin ko na rin yung cage nila. Lilipat ko kasi yung butas ng nest box kasi mali yung butas niya. So ayun, hindi ko na nagawa kagabi yung sa nest box at saka yung sa kulungan kasi nga alangayin na rin sa oras. Anong pagka-uwi kasi namin, pagkakain ko, anong oras na rin ako natapos. Kaya ngayon ko lang din halos natapos tong kulungan. Tapos sinabay ko na rin tong kulungan ng mga pinches. Yan, pinalitan ko na ng bubong. Yung taas nila, saka yung sa likod. Kasi masyado ng luma. Pati itong sa manok, ayan, nilagyan ko na rin siya ng cover para yung lamig hindi diretso. Kasi kung mapansin dati, wala talaga ang cover yung likod niyan. Kaya pagkagabi lalo, yung hangin talaga, lusutan lang dyan. Ay delikado rin sa manok siya kasi mga ibon yung sobrang lamig. Tapos ayan, ayun nga. Ito yung butas kasi yung sabi ko na kailangang baliktarin. Kasi ang pintuan niya ay ito. So pag sinunod natin yun, yung pinto na pupunta sa likod. Kaya pinalitan ko yung pinto. Hindi nga lang bilog kasi hindi ko makita yung pang drill dito. Pero meron kami pang drill. Hindi ko lang mahanap. Kaya ayan, box na lang ginawa ko. Medyo na damage nga rin yung ano na yan sa kahoy dyan kasi pagkabutas ko is nag-crack siya. So ayan, and then nilagyan ko rin siya ng screen dito. Kaya naman lang umakit dyan pero nilagyan ko pa rin para makatulong pa rin, hindi sila mahirapan. Tapos yun, ito na yung kakatil natin na kinuha natin kahapon. Yan, sana sure na kak at hen to. Pero pagka naman nagparehas to ng gender, anytime naman pwede ko siya ipapalit doon kasi tropa naman namin yan, Kuya Gary. So ayan, tapos kukunin ko mamaya yung isang hen dito. Lilipat natin dito sa naswap natin na lalaki. Tapos ito yung ating goal yan. So soon, sana makuhanan ko rin ito ng kapares. Pagka nagka-budget, makuhanan ko rin siya ng kapares. Kasi matured na yan. Baka isang taon na yan. So ayun, lipat ko na to yung kakatail, lipat natin dito sa kulungan nila. Ang problema ka lang dito, masyado siyang dikit sa aso, kay Yura. Pero okay lang naman kasi nilagyan ko lang siya ng cover. Yan, adjustable naman to. Yan, para din sa umaga, kasi sa umaga arawan dito, i-adjust ko lang para makapagpa-araw sila. Tsaka akong doon naman sa kung mabubulabog ba yung ibon, pansin ko dito sa dalawa na to, hindi naman sila ganun ka-ilap, hindi naman sila bulabugin kagaya ng mga iba ko dito. Kasi yung mga alaga ko dito talaga, hindi naman talaga sila bulabugin. Kahit minsan magkakalikot ako dyan na magkakalikot sa mga pugad nila sa kulungan, hindi naman sila nagwawala. Ayan, pansin nyo. Diba? Sa iba kasi, napansin ko yung mga alaga nila, sobrang bulabugin, no? May tao lang, nagwawala na. So yun, ang advantage kasi ng ganyan, yung sanay sa tao, sanay sa bulabog, nakakapag-breed sila kahit may mga distraction sa paligid. Ang gaya ng sa akin, setup ko, may mga asong kasama. Pero sanay naman yung mga yan, nakakapag-breed na yan. Dati dami na na-breed na parakit. Tsaka pinches, kahit maraming bulabog sa paligid. Kasi mga sanay naman yan. So yan, sasara ko na muna to. Tapos i-ready ko na para mailipat ko na yung pair ng kakatil dito sa kanilang breeding cage. Yan, naayos ko na yung paglalagyan nila. Ang problema lang paano ko sila ilipat. Siguro buhatin ko lang tong kulungan, tatapot ko yung pintuan dito kasi hindi biro makagat ng kakatail din. Pagka albs, mga parakit, kaya ko naman takmain, pero pag kakatail sobrang masakit, makirot. Kasi yung dating kakatail ko, yung pang pre-plate ko na si Ace, tame yun, pero pagka minsang tinopak at nanuka, sobrang sakit, sobrang tagal mawala nung sakit niya, kumikirot talaga. Kaya buhatin ko lang siguro yung cage na to, tatapat ko lang dito sa may pintuan para safe tayo at hindi rin ganun mabugbog yung ibon.
So ayun, medyo nagtagal lang kasi ayun, pumasok ng isa. Ayan, napakaganda na. Ito kinuha namin kasi medyo may pagkakahawig pa siya kay Ace ng bahagya. Pero si Ace kasi ay Pearl 5. Tapos ito naman ay Pearl din, do isa na to. Kaya sila kinuha namin. Ayan, sana makapag-breed sila dito ng maayos. Bala ko pa yung dagdagan actually. Bala ko pa magdagdag ng dalawang double cage sa taas na yan. Yung problema lang natin ay hindi maayos na ano, yung pwesto natin hindi ganun kaayos talaga. Hindi kagaya dati na meron tayong bubong. Pero so naman kasi bala ko rin gawing kulungan to ng ibon, yung kulungan ng aso na yan, yung kalahati. Pagka nagkaroon tayo ng ibang space kasi bala ko rin ilipat yung mga daga. Baka isabay ko na rin pala, maglalagay ako ng ring dito sa may sisiw. Kasi yung ring ilalagay natin ay outdated na siya, 2022 pa or 2023 something. So ayan, adjust ko lang muna to. Pansin nyo, hindi naman sila ganun kabulabog. Hindi kaya nang sa iba naman, sobrang ilap. So ayan, kukunin ko muna yung mga sisiw, malagyan na ng singsing. So palabasin ko na muna itong mga to. Ayan, para makapagpa-araw. Singabo. Alright. Ito na yung sisiw. Suksukan ko na kaagad, mabilisan lang. Ito yung anak nung checkered tsaka nung off color. Ayan. So ayan, nalagyan na natin sila ng ring. Di lang ako pamilyar sa ano tatak kasi nahingi ko lang to sa bayaw ko. Yung mga ring na yan. So ayan, ay mga parents sila. Wala pa. Nalit ng round na tong lalaki kaya naiwan. Lumalayo na kasi yung mga mga yan. Di gaya dati pag rumonta dito lang, ngayon pag rumonta sila nawawala na talaga. Pero mamaya nandyan na rin yan. So balik na natin tong mga sisiw. Sana wag na siyang matanggal. Yan. Alright. Pakita ko ulit muna sa inyo yung bago nating mga ibon. So ayan, yung para sa atin ang kakatail, isang pearl at isang heavy pied na cock. So sana makapag-breed tayo. Tapos yung ating pinches, ayan, binabara ko na nung cock. Ayan, pakita ko sa inyo. So ayan, binabara ko na, pinaparisa na siya. So yun lang muna sa ngayon. Pasensya na ulit kung ngayon na ako nakapag-upload kasi busy, pero try ko pa rin mag-upload ng mga videos kapag may mga updates at may mga kaganapan dito sa aking mga alaga. So yun lang, maraming salamat sa inyo panonood and God bless.